pinagpalang araw po sa bawat isa. Ako po si Ligaya Villesa, isang pastor, isang lingkod ng Panginoong Yesus. Ngayong pandemic ay marami ang nabago at binago sa atin. Una-una binago sa atin ang ating pamumuhay. Dati tayo socialize, ngayon social distancing na. Ang mass gathering forbidden. Ang mga face mask dati makikita lang natin sa hospital. Pero ngayon lahat ng tao dapat naka-face mask. Nakakalungkot, marami po ngayon ang nawala ng pagkakakitaan ng hanap mo. At marami rin po ang binago ang isipan at pananaw. Merong binago para sa pabuti, merong nabago para pasama. Pero lahat po ay apektado na nangyayari pandemic na. At ako po bilang isang pastor at lingkod ng Panginoon ay nakaranas din ng naapektuhan din ng pandemic nito. Kahit sabihin natin na nagtuturo ako ng salita ng Diyos, pero nakaranas din po ako na malungkot, nagkaroon din po ako ng alinlangan, pagkatakot kung ano susunod sa kinabukasan. Una-una po, pagdating sa financial, pinatunayan ng Diyos na ang Diyos po ay tapat. Alam naman natin na nawalan tayo ng pananambahan at bawal nga po yung mass gathering. Pero pinatunayan ng Diyos na siya ay Diyos na mayaman, Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya pagdating po sa financial, napatunayan ko na ang Diyos na pinaglilingkuran ko at pinaglilingkuran din po ninyo ay hindi nagkulang. At nakakamangha yung pong himala ng Diyos kung paano niya ipinubay yung ating pangangailangan, yung aking pangangailangan. Kasi alam naman natin bilang mga pastor, ang kumukuha tayo ng allowance sa mga tithes and love offering ng church. Siyempre walang pananambahan, so walang pumapasok. Pero tapat ang Diyos, talaga namang ang Diyos po ay napakabuti, patuloy na pinubay. Kumiko siya ng tao, ng maraming bagay para i-provide yung aking pangangailangan at alam ko rin po yung mga kapwa pastor na nakatungay sa akin ngayon, nakaranas po ng himala ng community. Ang akin lamang pong naranasan sa panahon ng pandemic ay yung kalungkutan. Dumating po sa aking puso yung nanunguto ako talaga. Yung first and second week ng pandemic, ang naramdaman ko po ay lungkot. Lungkot po saan, na-miss ko yung gawain, na-miss ko yung church, na-miss ko yung mga kapatiran. At nagkaroon ako ng pag-aalala na doon sa mga kapatiran pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Paano na sila? Paano na yung kanilang spiritual na buhay? Hindi makakapanimbahan? Paano yung kanilang pangangailangan? Na gusto kong makatulong pero dahil sabi ng government, huwag mo nang lalabas, susunod ka. At gusto kong magbigay tulong pero dahil ako rin po mismo ay nangangailangan ng tulong, wala akong magawa. Alam niyo po yung pakiramdam na gusto mong tumulong pero wala kang maibigay. Parang isang ina na, isang magulang na gustong bigyan ng tulong anak pero walang magawa. At yun po yung naramdaman ko. Sobrang lungkot ng time na yun. At nag-aalala ako para sa mga kapatiran. Pero ang Diyos po ay namusap. Namusap sa akin puso. Ang sabi niya sa akin ay, hindi mo naman talaga tuba yan. Kundi tuba ko at anak ko sila. Kaya akong bahala sa kanila. At nung marinig ko po yung sa aking puso, pumanatag ang puso ko. At ang nagawa ko lamang ay ipagkatiwala ng mga taong ibinigay sa akin ng Diyos. Ipanalangin sila, ipagkatiwala. Pinagkatiwala ko sila sa tunay na may-ari sa kanila. At nung nakita ko naman kung paano pinubay ng Lord yung kanilang pangangailangan, kung paano sila lumago despite ng mga hindi sila nakakapanang bahay, talagang ang Diyos po ang gumagawa. At isa pa rin po sa napakagandang ginawa ng Diyos sa panahon ng pandemic sa buong Kristiyano, ay hindi lamang po sa iglesia pinagkatiwala ng Diyos sa amin, ay yung pong nagkaroon tayo ng, dati po kasi ang mga, meron lamang live streaming, meron lamang po yung mga tinatawag ng online service, ay malalaking local church. Pero sa panahon ng pandemic, kahit yung maliliit na iglesia ay nagkaroon ng mga online service, nagkaroon sa YouTube na ginamit ang technology. At nakakatuwa po kung paano ginamit ang technology na kahit maliit lang tayong iglesia, tayo nakaabot
sa iba't ibang panig ng Pilipinas at kahit sa ibang mundo, nakarating po tayo. Hindi lang tayo nahirati o nakulong sa ating nasulok ng ating bahay manambahan, kundi ginamit tayo ng Lord para may pahayag ang kanyang mabuting balita at ma-expand ang kanyang kaharian. Hindi yung para tayo ay magpagalingan, kundi isa yung goal natin para may pangaral at salita ng Diyos at ma-expand yung kanyang kaharian. Kaya tunay na tapat ang Diyos. Sa kabila po ng pandemic natin nararanasan. Ngayon po, hindi pa po natin alam kung hanggang kailan yung pandemic. Hindi pa po tapos. Pero isa lamang po ang alam natin. Meron tayong isang Diyos na makapangyarihan na alam ang lahat ng bagay. Kontrol niya lahat ng bagay. Hawak niya ang buhay. Hawak ang buhay ko, hawak ang buhay ninyo. At siya ay mahal tayo. Alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya yung kung ano ang kanyang gagawin. Ang kailangan lamang po natin magtiwala. Kailangan po natin gawin ay magtiwala sa kanya. Maraming pong salamat. At nawa po Jesus ng ating Ama, Espiritu Santo ay sumaatin niya. Salamat.